Okay. Again, good evening po sa ating lahat. Ayan, napakaganda po ng introduction na shinare po kanina, no? And maraming salamat po sa introduction ng topic natin. And yes, so ang pag-uusapan po natin for today is how to speak life. Ayan. No? Sino po dito ang tao? Lahat tayo dito tao, no? No? And how do people or tayong mga tao, paano po tayo nakikipag-communicate? No? With words, yan, tama, no? Sa pamamagitan ng mga salita. Amen po ba? No? Ang mga hayop po, paano po sila nakikipag-communicate? Sounds, ayan, no? Sample nga, paano sound ng cat? Ayan, congressman namin yan. no? Meow, meow. oh. Through sounds po, no? Paano naman po yung mga non-verbal na tao? Paano po sila nakikipag-communicate? Yung mga hindi nakakapagsalita, yan, sign language. Pero po tayo po mga verbal people, no? Mga nakakapagsalita. How do we communicate, no? We use words, ayan, no? So, po natin, yan. So, for tonight, no, I want to share this with you, no? I believe po kasi, in these past few events or happenings na nangyayari sa mundo natin, no? I think this is one of the fundamental things or the most important trait or say characteristic that we should exhibit bilang mga Kristiyano, no? Kasi po, no, alam naman po natin nangyayari sa mundo natin ngayon or sa bansa natin ngayon. Tama po ba? No? Sino pong hindi aware dito? No? Sino hindi nagbabayad ng tax? Lahat po tayo, no? So aware po tayo sa nangyayari sa lugar natin, sa bansa natin, and it's really very complicated right now that sometimes we forget to do this one, no? Speaking life, no? Ano po ba yung gusto kong i-share ngayong gabi, no? So for tonight po, no, nais ko lang pong i-share sa inyo na sana po bilang mga Kristiyano, no, wag po nating kakalimutan itong bagay po na ito or itong action na ito, no? So sige po. Ayan. So our verse for tonight is, syempre alam na alam ng lahat, no? Proverbs 18:21. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. No? Ano po ibig sabihin nun, no? Sabi po dyan, yung dila natin, or our tongue, has power. No? And yung power po na yon is, it pertains to death and life. No? Ibig sabihin po yung bawat lumalabas po sa bibig natin, it has the capacity or it has the ability to release death or to release life. And those who love it will eat its fruit. No? Ano po ibig sabihin nun? Kung ano po yung mga gustong-gusto nating i-release na words, no, sa bibig natin, aanihin din po natin yung effect nun. So, not just by releasing death and life, no? Kasi halimbawa, sinabihan natin ng something yung isang tao, not knowing na kung ano yung nire-release natin sa kanila, it also has an effect sa atin bilang nagre-release nitong power na ito. No? So yan. Yan po yung magiging verse natin ngayong gabi. And, yun nga, sinasabi nga po, no, na ang dila natin or our tongue has the power to death and life. Ano po ba example nitong mga to? Ayan. So, death. Ano pa example ng mga death? Curses. Ayan, no? Simula pa nung Sunday, banggit niyang kakanin na yan, no? No? Hindi ko na babanggitin kasi overused na eh. Provocative words. Ano po yung mga provocative words, no? Yung mga salita na parang inuudyokan natin yung isang tao na magkamali or inuudyokan natin yung kapwa natin na gumawa ng something na hindi maganda, no? Pinoprovoke natin sila, no? Sample niyan. Oh, sige nga, baka mo nga tenga. Baka mo nga. Oh. Malakas ka, suntukin mo nga. Mga ganyan, no? Provocative words po tawag dyan, no? Next, discriminative words, no? Parang bata away bata, no? Discriminative words, no? Yung mga salita mo na nagdi-discriminate sa kapwa natin, no? Ano po example ng mga yon? May mga natatawa. Siyempre hindi ko nasasabihin, death yan eh. No, pero yung mga ano po, no, yung nag-highlight na kapintasan ng ibang tao. Amen po ba? Ano pa po? Malicious intents. Yung mga salita po na merong hidden meaning, no?
Akala po natin maganda yung ibig sabihin, pero sa kaloob-looban ng sinasabi na yun, no, malicious po or hindi maganda yung intention natin sa pagbabanggit ng mga salitang ito. And lastly, no, example po ng death is false witness. Ano po yung false witness? No? Mga maling impormasyon patungkol dun sa taong tinutukoy natin. In short, chismis. No? Naku, ang dami niyan. TL party list. No? Yan po yung mga example, no? Some examples ng death, no, na minsan nabibitawan natin. Minsan knowingly, minsan unknowingly, but just for us to be aware, no. Ito po yung example ng minsan ng mga death na nare-release po natin. And sa kabilang banda po, life, ano po yung example ng mga words that contain life? Ayan. Syempre, number 1, encouragement. Yan. No, tingnan mo nga yung katabi mo. Magbigay ka nga ng isang encouraging word sa katabi mo. Yan. Praise God, nagtagumpay ka, hindi ka nagpatinag sa ulan. 'Di ba? Ang ganda mo naman ngayon. 'Di ba? Blooming ka. Ayan, nakaka-encourage, 'di ba? Nung pag sinasabi natin yung mga ganyang salita, ano yung nagiging effect dun sa sinasabihan natin? Ang ganda, no, 'di ba? Nangingiti sila, no? Biglang nawawala yung mata, ganun. Kasi Next, words that praise, no? Yung mga nagpupuri. Pinapupurihan yung mga tao, di ba? Halimbawa, may kakilala tayo or kapatid tayo na naka-perfect sila sa score sa exam, di ba? Ang galing mo naman, ang talino mo naman, di ba? Mga ganong salita yung pinupuri natin yung mga nangyayari or mga ginagawa ng mga taong yun, no? Ano po next? Gratitude. Ayan. No? Pag tayo po ba binibigyan ng something, ano pong sinasabi natin? Ito lang. Ba naman yan? Ba't ito lang? Ba't si ano yung binigay mo? Ito lang. Hindi. Siyempre, no, we express gratitude by saying, thank you. No, yan. Buhay po yan, mga kapatid, no? Next, words that express love. Ayan, no? Katabi ba asawa mo ngayon o partner mo? Tingnan mo nga. Sabihin mo nga, I love you. May pagbabanta nun. Sabihin mo. Sabihin mo. Sabihin mo. No? Buhay po yan, mga kapatid, no? Whenever we express love, we express gratitude, we encourage, no, yung mga kapatid natin, or even kahit sino masabihan natin, no, we praise them for what they have done, no? Pinupuri natin yung mga achievements nila. Those are example of words that carry life. No, on the other hand po, no, sa kabila, no, yung mga curses na binibitawan natin, yung mga nang di-discriminate, no, mga nangungutya, yan po ay example ng words that contain death. Amen po ba? Ayan. So, ayan. To dig deeper po, no, sabi po nga, no, death and life is in the power of the tongue, no. Yung salita pong tongue, it came from the Greek word glossa. Ayan, sabihin mo nga glossa. Glossa. Parang tunog Diyosa. Ganun, no? It means language. No? Ano po yung language? Salita. No? And the other meaning of glossa is the mode of speech. No? Ano po ibig sabihin ng mode of speech? No? It is the way kung paano po tayo makipag-communicate. Kagaya nga po ng tinanong ko kanina, sino po mga tao dito? No? How do we communicate? Through words, di ba? Verbally, we speak words, sometimes actions, but most of the time we use words, no, to communicate. Yan po yung mode of speech natin. No, para po sa mga non-verbal na tao, mga hindi nakakapagsalita, they use sign language. So that's their way of using their tongue. Okay? Sa mga hayop naman po, they use sounds. Sa mga babies po, they use expressions, they use crying, they use laughing, smiling, no? So may iba-iba pong way ng paggamit ng tongue. Okay? And all of these, no, dito po natin makikita how we use yung tongue nga, no, to express death or life. Amen po ba? So, hindi po ibig sabihin na pag sinabi po nating tongue, no, pertaining lang po yan sa mga salitang lumalabas sa bibig natin, no. Sometimes it also pertains dun sa mga actions that we do to express speech or language, no? For example, hindi ka nga nagsasalita, no?
Pero pag nakatalikod yung kinagagalitan mo, ginaganyan mo, no? So that's also one way of using our tongue, no? Our glossa, no? Because it's a mode of speech, because it expresses or it's a way to communicate our anger. Tama po ba? O si mga panduduro-duro, ganyan, no? Actually, ano po yan eh? It also releases death or life, no? And sa panahon po ngayon, no? Ito po, isang mode of speech na gamit ng karamihan po sa atin, no? Social media, no? Ayan. How do we use our tongue in the modern age, no? Sometimes we use our tongue through comments, sometimes the way we post things. Ano, ang hirap mag-pretend na okay ka lang, lalo na nahihirapan ka magsintas ng sapatos mo dahil di ka makayuko. Totoo naman, di ba? Hirap. No? Yan, our thoughts. No? Sa Messenger, di ba, may thought, share a thought. And sa X, sino gumagamit ng X dito? Dating Twitter, di ba? So, in the modern age po, this is how we use our tongue, no? We release death and life through this media, through these channels as well, no? Kasi po minsan, ito po observation lamang po, no? Para po kasing minsan ng mga Kristiyano, nakakita po sila ng loophole. Kasi sabi nga, death and life is in the power of the tongue, eh. So kapag pinost ko lang, hindi ako nagdedeklara ng kamatayan o buhay. Kasi post yan eh, tinype yan eh, hindi ko naman sinalita, hindi ko naman sinabi, no? Using my mouth, no? Not knowing na, dahil nga ang ibig sabihin po nung tongue doon is glossa or any mode of speech or mode of communication that we do, included po yung mga gantong channels, no? Ayan. Shout out po sa mga mahilig may pag-away sa comment section. Ayan, no? Wala naman po tayo ditong hina-highlight na action or what, no? In fact, no, our church, no, ayan, in fact, our church, GFM, we also use these channels, no? Pa-next na ako, bro. Ayan, meron po tayong YouTube. Meron po tayong TikTok. Meron tayong Facebook page, no? Kita nyo ba yan? Bishop yaw yun eh. No? Pastor Migs. Pastor Ace, Pastor John, yan. No? So, we also, this church, GFM, we also use these channels, no? To share the gospel. And that's actually one good way to take advantage ng mga gantong media or gantong channels, no? To share the gospel, to share Jesus. Tama po ba? Amen po ba? No? Kasi po minsan nakakalungkot po, no? Marami po akong nakikita, no, sa social media, halimbawa post, no? Hindi man po public post or hindi man po sa story, no? Minsan sa thought, no? Nagdedeklara po tayo ng mga hindi magagandang bagay, no? Like, parang wala na akong kakampi. Ba? Hindi ko na kaya. Gusto ko nang bumitaw. Ngunit ayaw pa ng puso. Gusto ko nang bumitaw. Ba? Mga ganon, no? Not knowing na through these channels po, we are also releasing death, no? Hindi lamang po dun sa nakakabasa or nakakarinig ng mga post natin, but also to ourselves, no? Kasi, bakit po ba natin sinishare yung mga bagay na yon, no? Kasi po meron po tayong dinadala, may dinaramdam po tayo. And instead of using those media or those channel to encourage ourselves or to encourage people, sometimes we use it, no, para, alam niyo yun, makapag-release lang ng mga ganong bagay, no? Kasi nga po, inisip po natin, ano to eh, hindi naman to counted eh, kasi tinype ko naman to, hindi ko naman to sinabi, hindi ko naman to sinalita, no? So, ano po sa tingin nyo? Okay po ba yun? No, yung mga ganong bagay, no? So, again, hindi po tayo against, no, sa paggamit ng mga gantong media. Actually, these media, no, these channels are very good. Kasi we can share life, no, through these channels. Sino po dito ang mahilig mag-post ng mga pictures during birthdays? Wala. Sino po dito nagpo-post ng mga pictures? Pag may birthday, may anniversary, something good happen in school, no? Actually, mga kapatid, buhay yun. No? That's an example of sharing life through these channels, no? Sino dito nagpo-post ng mga, first time mong mag-mall, first time mong sumakay ng roller coaster, 'di ba? First date mo nang nililigawan nyo, 'di ba? 'Di
Diba? Kasi you're sharing good memories, you're sharing good thoughts, no? Those are life, no? Example po yan ng buhay na sinishare natin through these channels. Again, hindi po masamang gamitin to. It's just that as Christians, i-take advantage po natin yung mga gantong channels to share the good news, to share the gospel, to share Jesus. Amen po ba? Diba? Mamaya may pupunta na sa Facebook. Add nyo ako sa Facebook May kita nyo doon puro memes. Tapos mag-share ng verse. Puro memes. Share uli ng verse. Share ng picture ng anak ko. Tapos memes na naman. No? Pero ang gusto ko lang pong i-highlight dito, mga kapatid, is sana po nagagamit natin tong mga gantong channels to share the gospel, no? Instead of spreading hate, instead of spreading, naiintindihan ko po no? Kasi ako din po minsan, no, nag-share po ako ng mga political posts. Kasi talagang ewan ko na lang. Mamaya na lang. Talagang alam niyo 'yon? Tama po ba? No? Di po natin mapigilan minsan pero there's a better way, no? Instead of speaking death through these channels, no, let's rethink our actions and let's choose, no, sana to spread life, to share life dito po sa mga channels na to. Amen po ba? Wala po akong inaaway, wala po akong pinariringgan. Sana po pagdating ng gabing ito ay magkakaibigan pa rin po tayo at magkakapatid pa rin po tayo. Ayan. Next. Ayan. Sabi po sa Proverbs 12:18, no, there is one who speaks like the piercings of a sword, but the tongue of a wise promotes health. No, meron daw pong mga tao na kung makapagsalita, parang sinaksakan ng espada, no? Naranasan niya ng masaksak ng karayom. Sakit, no? 'Di ba? Matusokan ng karayom. Ano pa yung sword? O ibig sabihin po na may mga tao po na grabe makapagsalita. Sobrang mapanakit talaga, no? But as Christians or as someone who believes in Jesus, no, sana po tayo yung mga tao na merong tongue that of wise that promotes health. No? Amen po ba? Pwede naman, 'di ba? Next. Ayan. Proverbs ulit, 12:25. Tama ba? 25. Anxiety in the heart of a man causes depression, but a good word makes it glad. Ayan, no? May mga kakilala po ba tayo dito na nakaka-experience ng anxiety, depression, no? Kalungkutan. Sabi po dyan, no? A good word makes it glad, no? Sharean po natin sila ng good words, no? Banggitan po natin sila ng buhay, no? Kasi nga po, good word makes an anxious heart glad. Amen? Sige po, pa-next po. Ayan, Proverbs 10:11. The mouth of the righteous is a well of life. Ayan, sino mga righteous dito? Tayo daw po ay balon ng buhay, no? Yung mga righteous, no? But violence covers the mouth of the wicked. So yung mga hindi po daw righteous, no, yung mga wicked, punong-puno daw po ng violence, no, or kasamaan yung kanilang mga bibig, no. Sino po dito mga righteous? So ibig sabihin po tayo po ay mga balon ng buhay, no. So everything that comes out of us, our words, no, even our non-verbal words, no, maging puno po ng buhay. Amen po ba? Next. Ayan, sabi rin po sa Matthew 12:34. Ayan, no, kinakausap ni Jesus dito yung mga Pariseo, no, mga legalist, no, kasi inaakusahan si Jesus na nagpapalayas ka ng mga demonyo sa kapangyarihan ng demonyo. Ginaganyan siya ng mga legalist, no, sa part na to. Sabi ni Jesus, no, brood of vipers, how can you being evil speak good things? No? Ibig sabihin yung mga masasama, hindi po sila nakakapagsalita ng magagandang bagay. Tama? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ibig sabihin po, no, kung ano pong punong-puno yung puso natin, anong nalito ako na, kung ano po yung pumupuno or yung laman ng puso natin, yun daw po yung lumalabas sa bibig natin, no? Minsan po, no, may isang tao, no, na nagulat, no. Ginulat siya ng kapatid. Oh! Ano lumabas sa bibig niya? Ay! Sinensor ko na lang kasi
Bakit po ganun, no? Kasi minsan po yung laman ng puso natin eh. Pero mapansin nyo po, pag may mga tao po na pag nagulat or pag may nakita silang parang kagimbal-gimbal or karimarimarim na bagay, no? Parang, ay, in Jesus name, napapaganon ka agad. Bakit po ganun, no? Kasi po yun po yung laman ng puso nila, no? Kaya kung ano po yung laman ng puso natin, yan po yung lumalabas, no? In times na hindi po natin ine-expect or minsan nagugulat tayo, ganyan, no? Pero kapag po yung mga lumalabas sa bibig po natin sa mga ganung pagkakataon, parang medyo tagilid, no? Maybe we need to revisit the contents of our hearts, no? And fill our hearts, no, with Jesus. Fill our hearts with life. Amen? So, next time, pag ginulat nyo yung mga kapatid nyo, tingnan nyo kung anong sasabihin nila. Kung mapapa uto kong tsinta ba yan, no? Ayan. Next po. Ayan, no? So, ano-ano po ba yung mga areas ng buhay natin na kailangan po nating magsalita ng buhay, no? Areas of our lives where we need to speak life, no? Number 1 po, is our family. Amen po ba? Kailangan po ba nating pagsalitaan ng buhay or i-releasean ng buhay yung pamilya natin, no? Sa paanong paraan po, no? Example, ano pong mga paraan pwede po nating pagsalitaan ng buhay ang pamilya natin? Encouragement. Ayan. Ano pa po? Ano pa po? Gratitude. Ayan. Ano pa po? Paano po tayo pwedeng mag-release ng buhay sa kapamilya natin? No? Halimbawa po sa mga magulang po natin, no? Kasi po yung mga magulang po natin, sila po yung ginamit ni Lord, no, para mag-exist tayo sa mundong ito, no? So, when was the last time you expressed gratitude sa magulang natin? No? When was the last time we expressed love sa mga magulang natin? When was the last time we spoke Jesus sa mga magulang natin? No? So, sa magulang natin, mga kapatid, no, hindi po ako nag-uutos, pero I'm encouraging everyone, no, let's speak life to our parents. Amen po ba? Sino pa po? Sa mga anak natin. Ayan. How do we speak life sa mga anak natin? No? Paano po? Pag may nanligaw, ano ba yung nanliligaw sa'yo? Pangit naman yan. Huwag mo sagutin yan. Joke lang. May biglang may mga Paano po tayo nakapag-speak life sa mga anak natin? No? Halimbawa po, may achievement yung anak nyo. Kunwari, nag-top 1 siya sa klase for this quarter, no? Ang galing mo naman, anak, no? Praise God sa buhay mo. Ang talino mo naman, no? Ano pa po? Paano po natin na-encourage yung mga anak natin? Ayan, no? Ang galing mo naman. Parang, no? Double meaning yan, eh. Pagka maganda, ang galing mo naman. Pero pag may nagawang mali, ang galing mo talaga. No? Ang galing-galing mo talaga. Sino bang magulang mo? Kahit ikaw yung magulang na, di ba? Kanino ka bang anak? Ang galing-galing mo. No? Again, I'm encouraging everyone, no? Especially sa mga kagaya ko pong parents dito, no? Let's speak life sa buhay ng mga anak natin, no? Bakit po? Sometimes po, no, there's a study that show na majority of the times na nagre-rebelde po ang mga bata kasi po they are being underappreciated and hindi po na-acknowledge yung mga gifts and talents po nila, no? Kaya kung mapapansin niyo po, ang dami pong nagre-rebelding mga bata pag tinatanong po natin sila, wala naman kasing pakialam sa akin magulang ko eh, kaya gagawin ko na lang lahat ng gusto ko, no? So to avoid that, mga parents, hello mga parents, let's speak life, no? Let's encourage our children. I-encourage po natin yung mga gifts and talents ng mga anak natin, no? Kahit medyo weird yung talent nila, talent pa din yan, gift pa din yan, and we don't know, no, kung para saan magagamit yung mga talents na yan. Kaya hanggat maaari, no, i-encourage po natin sila. And kung sa tingin po natin, medyo tumatagilid yung landas ng mga anak natin, no, nasa sa atin pong mga magulang, no, ang ano man tawag doon? Nasa atin po nakabase, no? Kasi nga po sabi sa Proverbs, no, train a child the way he should go, so that when they are old, they will not depart from it, no? Ibig sabihin po, yung landas na tinatahak ng mga anak natin po ngayon, nakadepende rin po sa ating mga magulang, no? No? Maaari pong sa environment na kinalalakihan natin, magulo,
But still, tayo pong mga magulang, we have the power, no, to lead our children to the right path. And most especially, to lead them to Jesus. Amen po ba? Saan pa po? Sa pamilya. Sa asawa mo. Tingnan mo nga yung asawa mo. Mukha bang punong-puno ng buhay? No? Baka naman kasi hindi natin sila na pagsasalitaan ng buhay. Oh. We forget sometimes to speak life to our partners. No? May I just remind you, sa mga kapwa ko lalaki, no? Sino mga lalaki ditong asawa, no? Binigay po sa atin ng Lord ang partners po natin. Kinuha po yan saan? Sa binte. No? Sa binte para apakapakan. No? Sa kamay para saktan, hindi po sa tadyang po natin. Ano po yung tadyang? Sa ribs. No? And ang purpose po ng Lord kung bakit po kinreate ang partners po natin is to be the most suitable or the most perfect help para po sa ating mga lalaki. So, in short, hindi po natin kayang mabuhay apart from Jesus dito sa mundong ito. Hindi po natin kayang mabuhay, hindi po natin kayang mag-succeed, hindi po natin kayang alagaan lahat ng mga anak natin, itaguyod yung pamilya natin kung wala yung mga asawa nating babae. Amen po ba? Tingnan mo yung asawa mo. Sabi mo, I love you. Naks naman. Andyan yung asawa ko ngayon. Babe, shout out. No? Wag na wag po nating kalimutan na pagsalitaan ng buhay yung mga partners po natin. Kasi nga po, partner po natin yan. And nung pinag-isa po tayo ng Diyos, no? When we got married dun sa partners natin, iisa na po tayo, no? They are our other half, no? Our better half. Amen po ba? Sa mga may asawa dito, at sa mga nagbabalak mag-asawa, at sa mga naghahanap ng mapapangasawa, no? Dalhin niyo muna sa Lord. At pag nasa Lord na, goods na yan. Good to go na yan. Saan pa po? Next nga. Areas ng buhay natin na kailangan po natin magsalita ng buhay sa ating po mga trabaho. Amen po ba? No? Sino po dito ang in office o yung mga pumapasok sa trabaho? Amen, no? Pagpasok sa trabaho, pag login, no? Iba, biometrics, iba, time card. 2 hours na lang, break na! No? Kakapasok mo pa lang, break agad. Pagkatapos ng 2 hours, 2 hours na lang, lunch break na. No? Lunes pa lang yun. Pag log out mo, hapon, Monday, 4 days na lang, rest day na ulit. No? Minsan, ganun po tayo, no? Sa trabaho po natin. Tapos, sa mga katrabaho po natin, no? Minsan, we speak death. Sa paano pong paraan? Tingnan mo si parang kahapon, suot niyan, kulay black. Ngayon, yan pa rin suot niyan. Hindi ba naglalaban ng damit yan? Wala na bang ibang damit yan? Uy, si tingnan mo, ulam niya kahapon, adobo. Pag ngumiti siya, parang may paminta yung ngipin niya. No? Sometimes, sa mga ganun pong statements, we are unknowingly speaking death. No? Bakit po? Kasi po po yan mga words with malicious intents, words with false witnesses, no? Chismis, no? Sometimes not knowing, unknowingly, no, we declare death sa mga katrabaho natin, sa trabaho natin. Pero, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, ako din, minsan guilty din ako dito, no? Our jobs, ginagamit po ng Lord yan as an avenue to prosper us, no? To shower us with financial blessings, no? To help us grow our intellect, no? Yung wisdom natin, ginagamit ng mga trabaho natin dyan, no? Kaya po tayo tumatalino, kaya po tayo yumayaman, ginagamit po ng Lord na avenue yung mga trabaho natin, no? So let's speak life, no, sa mga trabaho natin. Amen po ba? No? Parang ayaw niyong mag-amen. Mahirap po ba? Probably. Pero once we imprint sa mga isip natin, no, na dapat po lahat ng salitang lumalabas sa bibig natin is life instead of death. No, madali na lang po yan, no? It will flow naturally lang, no? Basta lagi lang po nating tandaan, speak life sa lahat ng areas ng buhay natin. No? Sometimes sa trabaho, no, meron tayong nakakaaway, meron tayong nagkakaroon tayo ng conflict, no? May mga alitan. There are better avenues, no, to resolve conflict, no?
Pwede nating sumbong sa HR, sumbong sa manager. No, hindi naman natin kailangang makipag ano talaga, no? May pagsigawan or makipag-away talaga verbally or physically sa mga katrabaho natin. Kasi again, ginagamit po ng Lord na avenue itong mga trabaho natin for us to prosper. So, let us speak life sa mga trabaho natin. Amen po ba? Next. Sa ating mga businesses, sino po may mga negosyo dito? No? Ginagamit din po ng Lord yan na avenue, no? Para pagpalain tayo financially, intellectually, wisdom-wise, no? Experience-wise. Let's also speak life sa mga businesses natin. Amen po ba? Sino may mga online business dito? May online business po kami, no? Pag may nag-chat, no? How much po yung ganto? Ikaw na mag-chat kasi hindi ko alam yung gagawin ko. Ano masasabihin ko dyan? Ang dami namang order, ang dami ko nang ginagawa. No? Unknowingly, we are releasing death sa business natin. No? Kasi di ba nagpe-pray tayo sa Lord? May business tayo. Lord, bigyan mo ako ng kliyente, bigyan mo ako ng mga buyers, ituro mo ako sa mga golden connections. Tapos pag may nag-inquire, order ako ng ganito. Ang hirap naman gawin yan. Hindi ko kaya yan. Kala ko ba nagpe-pray ka ng kliyente? Kala ko ba nagpe-pray tayo ng manifestations, ng financial, no? So mga kapatid, again, I'm encouraging everyone, no? Businesses, let's speak life. Amen po ba? Ano pa po? Next. Sa ating community, ayan. Sino dito may mga chismosang kapitbahay? Ang daming nag-amen, no? Bilang mga Kristiyano, no? Let's speak life to our community by promoting a peaceful neighborhood, no? Huwag tayo yung ang aga nating nagigising, nagwawalis sa labas sa umaga. Tapos tingnan mo si ano. Bakit parang ano na naman si ano, no? We're spreading gossip agad, no? Pag may nag-away, ayan. Bukas lahat ng bintana. Sino yung nag-away? Sino yun? Minsan, binibidyo, popost ko to sa Facebook. Nag-away, no? Instead na mag-mediate tayo, minsan nauuna pang damputin yung phone at mag-video, instead of us helping yung community natin to promote a peaceful neighborhood, no? Kasi bilang mga Kristiyano, we are expected to be a mediator of peace. Amen po ba? Kasi mahal natin ang kapayapaan kasi peace comes from Jesus. Amen po ba? Pero sometimes nauuna pa po yung baka mag-trending to. No? Nagsasabunutan na sila, no? Samantalang ang dali-daling awatin, pero minsan inuunahan po natin yung mga ganun, no? I'm not saying na may mga ganito po dito, no? Pero what I'm saying is, through these actions po kasi, unknowingly, we are speaking death sa ating community, no? Hindi naman po natin kailangan tumakbo bilang barangay captain, barangay tanod, congressman, konsehal, or whatnot, homeowners. Hindi po kailangan natin tumakbo na, no? Maging mabuting kapitbahay lang po tayo, no? Pag masarap ang ulam nyo, share nyo sa kapitbahay nyo. Paabutin nyo sa amin sa Dasma. No? No? Sa mga ganong pamamaraan po mga kapatid, we are speaking life to our community. Amen po ba? Magtapon po tayo ng basura sa tamang tapunan. No? Kasi yan po yung nagiging dahilan minsan ng baha. No? Bumabara sa mga drainage. Nating asahan yung mga flood control projects na yan. Next. Ayan. Sa ating bansa. Minsan ang hirap po eh. Sa mga nangyayari po sa panahon ngayon, no? Parang ano po eh. Ang mindset po ng lahat ng tao ngayon, no? Correct me if I'm wrong, pero this is how I look at things, no? This is how it appears in social media. This is how it appears sa visual media, sa radyo, sa TV. Ang pangit ng bansa natin. Ang pangit ng tingin ng lahat ng bansa sa bansa natin. Wala nang pag-asa. Bakit? Alam nyo na yun, no? Grabe, no? Yung 35 billion, parang 10 piso lang. No? O ito 20, bili kang Coke. O ito 35 billion, no? Bili kang ano. Parang ganun lang, no? Kaya po minsan parang ang hirap magsalita ng buhay sa bansa natin eh. Pero
bilang mga Kristiyano, no, including myself, no, encourage natin ng isa't isa na magsalita ng buhay, no, sa bansa natin. Bakit? This is the time that our country needs life. This is the time that our country needs encouragement, no? This is the time that our country needs love. This is the time that our country needs Jesus. Amen po ba? Grabe. Ang hirap po kasing i-tolerate no? This may be just me speaking, pero alam niyo po yung feeling na yung tax mo, sahod na ng isang minimum wage earner, tapos, di ba? Pero mga kapatid, let's choose to speak life instead, no? Kasi, marami tayong pwedeng sabihin di ba? Si ganto, ganyan, masama yan, kurap yan, dapat mamatay na yan, dapat ma-Charlie Kirk na yan, may mga ganun pang statement no? Pero, instead of that, no, pwede kasi nating sabihin yan all day long Tama ba mga kapatid? Kasi, justified ba yung galit natin? No, pasensya na po kung medyo nagiging tunog political ako ngayon pero, and again, this is just me speaking, no? Pero, justified ba yung galit natin? Tama ba? Justified naman, di ba? Tama naman Pero, bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, this is how we are being set apart from the world, no? Sabi nga sa Romans 12, no? Be not conformed to the pattern of this world, no? And be transformed by the renewing of the mind, no? Huwag po tayo makikiayon sa galaw ng mundo. Ano po ba yung galaw ng Pilipinas ngayon? Ng mga tao ngayon, puro galit, puro hate, puro gustong mamatay si ganyan, makulong si ganyan, ganito, ganyan, ibalik yung ganyan. Pero bilang mga Kristiyano, mahirap man paminsan-minsan, pero sana po, no, let's choose to speak life. Amen po ba? Medyo bawas-bawasan natin yung pag-away sa comment section, no? Okay lang po yun, no? Yung congressman nga namin, si Kiko. Di mapigilan no? Yung nanay daw po nun, yung mayor namin, sakit na ng ulo. Pero, again mga kapatid, no? Let's choose to speak life sa bansa natin. Again, I encourage everyone, this is the time that our country needs life. This is the time that our country needs, and our countrymen needs Jesus. So let's speak life mga kapatid. Amen po ba? Mahirap? Yes. Posible. Pero posible. Tama po ba? Sa palang paparaan po natin makapagbitaw ng buhay sa bansa natin, no? Sa topic ng country po, no? Maging wise po tayo. Amen? Let us encourage and support and pray for the good leaders and for good leaders to come in the future, no? Maging sa atin po, sa sarili po natin, no? Ito po, this is just my personal opinion, no? Sana po pag pumili po tayo ng leaders, alam niyo po yung nag-promise pero hindi mo alam kung paano gagawin yung promise. Sana po pag nangako sila, alam po natin kung ano po yung action plan para magawa yung mga plano nila na yun, no? Halimbawa, may manliligaw ka, no? Mariel, may manliligaw ka. 'Di ba? Sabi niya sa'yo, bibigay ko sa'yo ang buwan at ang mga bituin. No? Ang daling sabihin no? Pero tanungin mo, paano? Paano mo gagawin yon? The same way, no, kapag meron pong nangako na kumatakbo, gagawin kong 20 ang halaga ng bigas. Wala po akong pinapertain na politiko, no? Paano po nila gagawin yon? 'Di ba? Hindi naman pwedeng bilhin ng mura yung palay kasi syempre affected yung and so on and ganun po, no? I'm encouraging po, no, maging mapagmatsyag po tayo and let us challenge, no, yung plataforma ng mga future leaders natin. Bakit po? Kasi po tayo rin po yung may kinabang no? Wala pong katumbas yung 500 na isang araw lang sa ewan ko na lang, bilyon-bilyon, no? Sorry po, medyo nagiging political tayo, no? Pero again, no, I'm encouraging everyone, no, let's speak life to our country. Amen? Na-share nga po ni Pastor John last Sunday, no, na hindi po galing sa Diyos, no, ang mga leaders natin, no. The concept of the government, yun po ang nanggaling sa Diyos, but the ones
na pumipili ng magro-rule sa atin or mag-govern sa bansa natin is tayo po, mga botante. Amen? So, speak life by choosing wisely. Speak life to our country. Speak life to our countrymen. And vote for me for congressman sa darating na 20. Hindi po ano. Ayan. Hindi po ako galit ha. Next. And lastly, speak life to yourself. No? Kasi po, ang number one na mag-encourage po sa atin, although we know God is always with us, but still, words come out of us, no? Yung audible words nanggagaling po sa atin yan. So, let us also encourage ourselves, no? Pag feeling natin di na natin kaya emotionally, physically, let us be the one to first encourage ourselves. Wag po nating ilugmok lalo yung sarili natin. Lungkot-lungkot ka na nga, dami mo na nga problema. Diba? Tapos nagkukulong ka pa sa kwarto. Tapos nakikinig ka na ng gusto ko ng bumitaw. Ganun-ganun ka, no? Let us be one to first encourage ourselves when times get rough, when problems arise, no? Bakit? Kasi meron naman po tayong salita ng Diyos. Amen po ba? Nagbabasa po tayo ng Bible. Amen po ba? We hear Word of God during Sunday, during Thursday. Let us use those, no, to encourage ourselves as well. Amen po ba? Ayan. Next po. Ayan. To end the night po, no, Ephesians 4:29. Let no corrupt word proceed out of your mouth, no? Wala pong mga corrupt na salita. Hindi po corrupt na salita na lumabas sa ating mga bibig. But what is good for necessary edification? Yung nakakabuti para mapagpatibay, edification, that it may impart grace to the hearers. Para po yung biyaya ay ma-impart din dun sa mga salitang lumalabas sa bibig natin. Amen po ba? Kapag puro pangit po yung lumalabas sa bibig natin at yung nakakarinig, biyaya po ba yung naririnig nila? No. That's why this verse is encouraging us that wala pong corrupt word na lumabas sa bibig natin. And lastly, next po. Colossians 4:6, let your speech always be with what? Grace. No? Dapat punong-puno ng grace yung salita natin. Not just the verbal words that we utter, no, the verbal words that we release with our mouths, but also the non-verbal words, no, na ginagawa natin or binabanggit natin. Seasoned with salt. No? Kasi 'di ba tayo ang asin at liwanag. So dapat yung lumalabas sa bibig natin may lasa, no? Kakaiba, no? Hindi pangit. Dapat yung lumalabas sa bibig natin ay masarap, no? That you may know how you ought to answer each one, no? Para po magamit natin yung mga salita na yun para mapagpatibay po natin ng isa't isa, no? Ma-encourage natin ng isa't isa, ma-share natin yung encouragement, gratitude, love, and si Jesus sa bawat isa. Amen po ba? Maliwanag po ba or may nakuha po ba tayo sa message po natin ngayong gabi? Amen po. No? Kasi po minsan po, no, sa panahon po ngayon, talagang sobrang rampant po yung alam niyo, lagana po yung, alam niyo po yun, puro negative yung lumalabas sa bibig ng mga tao ngayon. And sadly, even as Christians, minsan puro po negative yung lumalabas sa bibig natin, no? Although, sige, sabihin natin justified, but still, Jesus, God, tonight, they're encouraging us na sana lahat ng lumalabas sa bibig natin ay puno ng grace and seasoned with salt. Amen po ba? Yun lang po mga kapatid, magandang gabi po sa ating lahat.